Madalas po sa buhay po natin hindi natin alam kung ano ang gagawin, 'no? May mga mabibigat na desisyon tayo na dapat nating harapin, subalit, nabablangko tayo minsan sa ating pong mga pagpili. Alam niyo po ba na ang ating Panginoon ay may paraan, 'no, upang tayo po ay gabayan. Makikita po natin ito at mababasa sa Isaiah 30:21. Ito po ang sabi, "At ang iyong mga tainga ay makaririnig ng isang tinig sa likuran mo na nagsasabi, ito ang daan, lakaran ninyo kapag kayo'y lumiko sa kanan at kapag kayo'y lumiko sa kaliwa." Napakagandang pangako ng ating Panginoon, yung malinaw, 'no, nabibigyan tayo ng direksyon, 'no, patuloy po tayong gagabayan at, tapat na itutuwid po ang ating pong mga daanan kung makikinig tayo at susunod tayo sa Kanya. Sa pinakamalaking hamon o yung mga hamon sa buhay po natin, hindi kakulangan po yung lakas, 'no, kundi yung kakulangan ay yung direksyon, 'no. Minsan mali ang ating pong direksyon. Marami pong nagtatanong, alin ba ang dapat kong tahakin? Paano ba ako na, hindi magkakamali sa aking pong pagpili, 'no? Gagabayan ba ako ng Diyos kahit ako'y nagkamali? Alam niyo po, ang sagot ay mula sa Isaiah 30:21, 'no. Ang mga tanong na ito ay may mga katiyakan. Una, hindi iiwan ng Diyos ang mga nalilito, 'no. Gagabayan niya sila. Ang sabi po ni Ellen White sa Ministry of Healing, page 749, ito po ang sabi, "Pinangungunahan ng Panginoon ang kanyang mga anak sa mga daang hindi nila nalalaman kung sila'y magtitiwala sa Kanya." Ang ganda po ng pangako ng ating Panginoon. Hindi po tayo iiwanan ng ating Panginoon. O kung tayo man ay naliligaw at hindi po natin alam ang ating pupuntahan, nandiyan ang ating Panginoon. Patuloy tayo na ginagabayan. Tingnan naman po natin sa yung text natin sa English, 'no, para ito po ay i-memorize po natin, Isaiah 30:21. "And thine ears shall hear a word behind thee, saying, This is the way, walk ye in it, when you turn to the right hand and when you turn to the left." Alam niyo po, ang ating Panginoon ay talagang patuloy na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Hindi tayo iniiwanan. Kaya wag po natin iwanan ang ating Panginoon, 'no? Tayo po ay patuloy na magtiwala sa Kanya. Now, ang ating pong acronym, meron po tayong, 3 puntos sa ating pong text for this morning. At ang ating pong gagamitin ay WAY, W-A-Y, 'yan. At ang mga puntos po na ito ay talagang, nagpapakita sa atin ng kailangan talaga na lubos na magtiwala tayo sa ating Panginoon. Ang una po ay yung W, word of guidance, personally given, 'no? Yung salita ng ating Panginoon, patnubay ang kanyang patuloy na personal na ibibigay sa bawat isa sa atin, 'no? Kaya magtiwala tayo at lubos na manalig sa ating Panginoon. Ang letter A, assurance of right path, 'no? Tayo po ay sinisiguro ng ating Panginoon na dadalhin tayo, aakayin tayo sa tamang daan, 'no? Hindi sa maling daan kundi sa tamang daan. And letter Y, your steps directed even when you waver, 'no? Patuloy na ang ating Panginoon aakay sa atin kahit minsan ay nag-aalinlangan po tayo. Kaya napakaimportante. Hindi naman po, talagang maiiwasan dahil tayo po ay, nagkakamali at tayo po ay nagkakasala. Pero ang pinakaimportante talaga sa lahat ay yung patuloy ang ating pong pagtitiwala sa ating Panginoon, 'no? So, ito po yung 3 puntos na ating pong pagtutuunan ng pansin sa umaga pong ito. So, tingnan po natin yung pinakaunang puntos, W, word of guidance, personally given, 'no? Yung salita ng ating Panginoon ay patuloy, yung patnubay niya ay personal na binibigay po sa bawat isa. Ang sabi po doon sa text, thine ears shall hear a word behind thee, 'no? Ang inyong mga tainga ay makakarinig ng isang tinig sa likuran mo, 'no? Alam niyo po yung patnubay ng Diyos, ito po ay personal.
hindi pangkalahatan, 'no? Hindi po siya sumisigaw, dito kayo pumunta." Hindi po gano'n, 'no? Hindi po katulad ng mga pahinante o yung sumisigaw doon sa pila ng jeep, 'no, "Eto Balintawak, Balintawak," 'no, lahat kayo pupunta sa Balintawak. Hindi po at may kanya-kanya po kasi tayo ng lakad, lakad ng ating pong personal at saka spiritual na buhay, 'no. Kaya ang ating Panginoon ang patnubay rin sa atin malinaw na personal din, okay. Ang kanyang tinig po, 'no, ay, binibigay po sa atin ng clear, 'no, na hindi po tayo malilito kapag tayo talaga ay nakinig sa ating Panginoon. Yung tinig po na sinasabing nasa likuran ay nagpapahiwatig na ang ating Panginoon kasabay nating naglalakad. Hindi tayo tinutulak palayo, 'no? Na tayo po ay parang parang co-pilot. Napakaimportante na tandaan po natin minsan ang ating Panginoon ang hayaan po natin na mag-drive, 'no, ng ating pong buhay at italaga natin yung sarili po natin sa Kanya. Sabi po sa John 10:27, "My sheep hear my voice," 'no? "Dinirinig ng aking tupa ang aking tinig." 'Yan. Ito po ay, kung hindi pa kayo nakakita ng tupa, alam niyo po sa YouTube channel, 'no, meron pong, parang video video doon na aking pong napanood, 'no. Meron pong mga tourist na malapit doon sa kung saan lugar na may mga madamo at do'n kumakain, 'no, yung mga tupa, 'no. Sinubukan po nung pastol na sabi niya, "Sige, ito po ay isang ano, lesson, 'no, object lesson." Sabi niya, "Subukan niyo nga pong tawagin yung mga tupa. Kahit anong gawin po ninyo, sumigaw kayo o humuni kayo, 'no." So, yung mga turista sila po ay nag-try, 'no, marami ang nag-try, "Woof, woof, woof," parang gano'n, 'no. "Sheep, sheep, sheep, come here," mga gano'n-gano'n, eh, 'no. So lahat sila nag-try, 'no, at, walang lumapit. May iba tumitingin-tingin lang yung tupa na gano'n tapos kakain na ulit sila. At alam niyo po ba yung ano, yung, pastol, 'no, ah, sinubukan naman niyang siya yung tumawag, 'no. Meron po pala siyang huni na tawag na alam na nung mga tupa, 'no, kung gano'n. So, hinuni niya, "Hoo hoo," parang parang siya po ay tumatawag na, tumatawag lang, 'no. At alam niyo po ba, 'no, busy sa nguya, sa pag-ano, pagkain ng damo yung mga tupa. Pero nung narinig po nila yung tawag ng pastol, talagang naglapitan po sila, 'no. At nandun, umipon sila doon sa pastol na nandun sa kabila po ng fence, 'no. Kaya nga kung titingnan po natin, napakagandang binabanggit po dito sa John 10:27, "My sheep hear my voice." Sa atin, sa tanong natin, naririnig po ba natin ang salita ng ating Panginoong Diyos? Atin po bang pinapakinggan at alam po ba natin ang tinig ng ating Panginoon? Alam niyo po, kapag tayo ay laging nagbabasa ng banal na kasulatan, atin pong mame-memorize yung tinig ng ating Panginoon dahil 'pag nakita po natin, nabasa po natin, ang focus po dito ay yung tama, 'no, na mga sinasabi ng Panginoon, yung katotohanan. Kapag narinig niyo po yung katotohanan, alam ninyo na ito ay galing sa ating Panginoon. Okay. Ang sabi pa sa Psalm 32:8, "I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go." Okay. Ang ating Panginoon siya po pero ganito po kasi yung banal na kasulatan naisulat na ito, 'no. At ang Bible, yung banal na kasulatan, ang Biblia, eto po yung love letter ng ating Panginoon, 'no, kumpleto na po ito, 'no. Actually, hindi na ito kulang. Kapag binasa natin ang banal na kasulatan, ang Panginoon mismo ang kumakausap sa atin dahil ang sumulat ng banal na kasulatan, although marami, 'no, maraming mga tao ang sumulat nito, but they are, filled with the Holy Spirit, 'no. Sila po ay ginabayan ng banal na espiritu at itinuro sa kanila yung kanilang isusulat. So, basically, ang sumulat ng banal na kasulatan ay ang banal na espiritu, 'no. Ginamit na tagapagsulat
ang mga tao. Now, hindi lang po sila basta-basta nagsulat na dinictate, no, dinictate ng banal na spirito na ito, o gawin mo to, isulat mo to, na parang scribes lang po sila na tagasulat lang. O kaya stenographer na parang dun sa mga hukuman, no? Hindi po ganun na isusulat lang nila kung yung sinabi. Ang mga ginamit o yung mga taong sumulat ng banal na kasulatan, they were given wisdom, no? May mga pangitain sila, naranasan po nila yung mga isinulat nila sa pamamagitan po ng sarili nilang salita. Okay? Now, meron din mga portion po doon na talagang galing sa ating Panginoon, yung mga word for word, yung mga quotation na talagang sinabi na ating Panginoon. So, eto po na nakalagay dito sa Psalm, I will instruct thee and teach thee in way which thou shalt go. Ang ating Panginoon mismo ang nagtuturo. At ito po ay matutuklasan natin at makikita natin sa banal na kasulatan. Now, sabi po sa Steps to Christ, page 87, okay? God speaks to us in various ways, and if we listen, we shall hear His voice. No? Nakikipag-usap daw ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin sa iba't ibang paraan. At kung tayo daw po ay makikinig, no, maririnig po natin ang kanyang tinig. Kaya atin pong i-memorize, no? Ang salita ng ating Panginoon. I-memorize po natin kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon, which can be read by in the Holy Scriptures, no? Memorize po natin yan. Kaya kung maglalaan tayo ng tahimik na oras para po sa tinig ng Diyos, sa magitan po ng pagbabasa ng kanyang banal na salita, sa magitan ng pananalangin, sa magitan ng meditation o pagninilay-nilay, atin pong mararanasan yung patnubay ng ating Panginoon. Dahil kapag nasanay ang puso po natin na makinig ng salita ng ating Panginoon, wala na po tayong ibang tinig na pakikinggan, kundi yung tinig lang ng ating Panginoon. Okay? So, ang pangalawa po sa ating puntos, no? Letter A, assurance of the right path. Yan, no? Sabi po dito, katiyakan, no? Sa tamang daan. Binanggit po dito sa ating pong teksto, saying, this is the way. Yan, sinasabi, ito ang tamang daan. Alam niyo po, ang Diyos, hindi po siya Diyos ng kalituhan. No? Siya po ang Diyos ng kalinawan, no? Malinaw. No? Kapag naririnig po natin ang daan, no? Na ito ang daan na tama, ibig sabihin, tinuturo ng ating Panginoon, no? Ang daan na ito. At kapag alam natin kung sino yung nagsasalita, tayo po ay sumusunod, no? Ang kanyang daan po, yung daan po ng ating Panginoon, lagi po itong humahantong sa buhay, no? Lagi itong humahantong sa kapayapaan, lagi itong humahantong sa magandang layunin. Kaya kung ano pang ating desisyon na gagawin, no, dapat i-consult po natin sa ating Panginoon kung ano ang mga dapat gawin. Pakinggan po natin. Alam niyo, minsan, very still, small voice. No? Kaya nga, kailangan din naman, may mga pagkakataon sa buhay po natin na tumahimik po tayo. No? Itabi muna natin yung cellphone po natin, magbasa tayo ng banal na kasulatan. Dahil sa magitan po ng pagbabasa, pananalangin, dyan po ay naririnig po natin ang salita ng ating Panginoon. Sabi po sa Proverbs 14:12, there is a way which seemeth right unto the man. No? Kaya nga, no, minsan nakakalungkot din na mas inuuna natin yung ating pong mga kagustuhan. Dahil akala po natin, kung nabasa natin ito sa isang libro, merong isang taong pantas na nagsabi, ito ang magandang gawin. No? Alam niyo po, kailangan pa rin na tayo po ay tumalima at saka tayo po ay makinig sa ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo ng lubos. Dahil ang ating Panginoon ang siyang magbibigay po sa atin ng tamang desisyon na ating pong dapat gawin. Sabi po sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No? Wala na pong iba. Ang ating Panginoon, siya po ang daan,
siya po ang katotohanan at siya po ang buhay, 'no? Ano pang hahanapin po natin? Siya ang daan, 'no? Alam natin kung saan. Alam niyo po napakahirap kung tayo po maliligaw, 'no? Kami ay nakaranas na kami na maligaw. Hindi po kami parang naiwanan yata kami nung time na yun, nung guide namin 'no, hindi namin alam at nakaliko kami sa isang liko na hindi dapat naman doon lumiko, 'no? Pero alam niyo po, nakita pa rin naman kami dahil yung iba 'no, may mga naka-station do'n na mga guide 'no, at kami ay nakita pa rin. Buti na lang merong nakita. Pero ang problema kapagka gabi 'no, oo, ang ating Panginoon ang sabi niya, "Ako ang daan." 'No? So kung siya ang daan, sundan po natin ang ating Panginoon. Kung siya yung katotohanan, pakinggan po natin ang katotohanan na sinasabi sa atin ng ating Panginoon. At sabi niya siya ang buhay. Oh, wala tayong buhay sa sarili po natin, pero sa ating Panginoon, meron po tayong buhay. Sabi po sa Education, page 253, those who seek divine guidance will not be left in uncertainty. Kapag tayo daw po ay talaga pong naghahanap 'no, ng banal na patnubay ng ating Panginoon, hindi niya po tayo iiwanan. Hindi tayo, hindi tayo pababayaan na maging nalilito o hindi niya pababayaan na hindi natin alam kung anong gagawin. Kaya nga kapag hindi po natin alam o hindi tayo sigurado 'no, 'wag po tayong magmadali 'no. Kailangan hintayin natin ang ating Panginoon. Okey? Alamin po natin yung tiyak na desisyon na sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, siya po ang mamumuno sa atin at patuloy na tayo ay gagabayan. At ang panghuli po doon sa ating pong puntos na acronym na WAY 'no. Sabi po dito, "Your steps directed even when you waver." O yung ating pong mga hakbang 'no, ay ginagabayan ng ating Panginoon kahit minsan ay nag-aalinlangan tayo, okay. Sabi po dun sa text, "When ye turn to the right hand and when ye turn to the left," 'no, kapag tayo daw po ay lumiko sa kanan o tayo po ay lumiko sa kaliwa. Kasama po sa patnubay ng ating Panginoong Diyos pati na rin yung pagtutuwid 'no. Hindi po actually paghatol 'no. Tayo po ay paggabay minsan kapag tayo ay nagkakamali ay talagang tinutuwid po tayo 'no. Marahan po niya tayong ibinabalik 'no doon sa tamang landas at sinasabi sa atin, "Mali yung ginawa mo. Hindi yan makakatulong sa'yo." Kahit po minsan mali at liko, hindi pa rin tayo sinasabi, "Bahala ka na nga sa buhay mo." Walang gano'n. Ang ating Panginoon, kahit po tayo nagkakamali, tayo po ay nadadapa, o minsan ay lumalayo tayo sa ating Panginoon, 'no? Hindi po nakakalimot ang ating Panginoon. Gusto pa rin niya tayong pangunahan at gabayan, samahan. Sabi po sa Psalm 37:23-24, "Though he fall, he shall not be utterly cast down." Kahit daw bagamat tayo po ay mabubuwal 'no, hindi tayo babagsak o hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Dahil nandiyan, na talaga pong mabuti ang ating Panginoon. Yung pangako niya na, "I will never leave you nor forsake you." Ito po ay magkakatotoo, hindi ko kayo iiwanan, 'no, ang sabi ng ating Panginoon, o pababayaan man. Gano'n din ang sabi po sa Proverbs 3:6, "In all thy ways acknowledge Him, and He will direct your path." No, sa lahat daw po, kilalanin natin ang ating Panginoon. At siya po ang aakay sa ating pong mga lakbayin. Alam nyo, sa buhay po natin, kapagka matigas ang ulo, minsan ganyan yung mga bata 'no, hinahawakan na ng tatay, alam na yung tatay ay baka madisgrasya yung bata, hinahawakan. Minsan 'pag maraming bato, hinahawakan niya yung kamay ng kanyang anak 'no. Pero minsan yung anak ay talagang ang yabang, bumibitaw pa 'no, at parang nagagalit pa at ang nangyari nadadapa tuloy. Kaya nga gano'n din tayo. Huwag nating pabayaan na bumitaw sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, ang ninanais niya, tayo po ay maging maayos ang ating pong buhay. Sabi po sa Steps to Christ, page 64,
The Lord does not forsake His children when they err, but gently leads them back. No? Hindi daw po iniiwan ng ating Panginoon ang kanyang mga anak kapag sila po ay nagkakamali. Kundi sila po ay marahan na ibinabalik sila sa tamang daan. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Alam niya na tayo po ay nagkakamali. Alam niya na tayo po ay nakakalimot. Alam niya na minsan tayo po ay nagre-rebelde o umaalis sa piling ng ating Panginoon. Pero ang ating Panginoon, He is very patient with us. No? Tayo po ay inaakay, tayo po ay ginagabayan. Huwag po tayong mawala ng pag-asa dahil minsan magkakamali talaga tayo. Pero ang tinig ng ating Panginoon ay patuloy pa rin na ginagabayan tayo sa ating pong mga lakad. Kaya dito po sa ating pong teksto, no? Tayo po ay lumakad sa tamang landas. No? Hindi lamang ito sinabi ng ating Panginoon na ito ang daan. No? Kanya pong inilatag na sinabi niya na lakaran nyo ito. No? Hindi lang, sige, yan na yung daan. No? Tayo po ay, ibig sabihin, pag sinabing lakaran, nandyan ang kamay ng ating Panginoon, yung patnubay ng ating Panginoon, nangangailangan po tayo ng patnubay. Ang pakikinig po natin sa paglakad, no, ay kailangan ay wag po tayong madismaya, kundi let us be very patient. Dahil ang pagpapala ng ating Panginoon sumusunod kapag tayo ay sumusunod. Tama po ba? Ang pagpapala ng ating Panginoon ay sumusunod. No? The blessings of God follow us if we follow Him. Yan, ganun po. Ang pagpapala ng ating Panginoon sumusunod sa atin kapag tayo ay sumusunod sa ating Panginoon. Ang sabi pa sa James 1:22, be ye doers of the word. No? Tayo daw po ay maging taong tagatupad ng mga salita. At tayo po ay patuloy na manalig sa salita. Alam nyo, yung salita natin, ating Panginoon, it is, the word is like a lamp, no? Unto my feet, unto our feet. Kaya ibigay po natin sa ating Panginoon ang sarili natin at hayaan po natin yung liwanag niya ang siyang patuloy na mag-ilaw ng ating pong mga landas. Sa buhay po natin, ang liwanag talaga ay pinapahayag ng ating Panginoon. Okay? So, tingnan po muli natin yung ating pong acronym. No? Ang acronym natin ay WAY, W-A-Y. Ano daw po yun? No? W, Word of Guidance Personally Given. No? Yung salita ng ating Panginoon, patnubay ng ating Panginoon, ay talagang personal na ibinibigay. Hindi po ito basta sinabi, pinasa lang ang sasabihin sa anghel, pakisabi mo nga dun kay ano. Hindi po. Ang ating Panginoon mismo ang siyang nagsasabi sa atin. Dahil ito ay isinulat na niya, mababasa na natin sa banal na kasulatan. Alam nyo, personally, the Bible ay ibinigay sa atin para tayo po ay matuto. Okay? Yung letter A, assurance of the right path. No? Katiyakan ng tamang daan. Yan naman ang talagang patuloy na binibigay sa atin. And letter Y, your steps directed even when you waver. No? Kahit tayo po ay nag-aalinlangan, ay nandyan pa rin ang paggabay ng ating Panginoon. Alam nyo, lagi nating sinasabi yung pastol dahil alam natin na ang ating Panginoon, siya ang pastol. No? Kapag tayo po ay inaakay, no? Minsan may time na nauuna yung pastol para makita niya kung may mga danger. No? May mga time naman na nahuhuli yung pastol dahil alam na niya, okay na yung pupuntahan ninyo. Nandun naman siya sa likod dahil baka merong danger sa galing naman sa likod. Yan po ang ginagawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ginagabayan tayo sa harap at sa likod at sa gitna. Tayo po ay inaakay, hinahawakan ng ating pong mga kamay. Ang ating Panginoon, no, kapag magulo yung ating pong mga landas, no, marami tayong pinagpipilian, marami po tayong
naririnig na mga bulong sa ating mga tenga na hindi naman tama ang mga bulong, tayo po ay tumahimik, no? At alisin po natin yung mga masasamang mga isipan, no? Tayo po ay lumakad sa gabay ng ating Panginoon na tayo po ay nakikinig, na tayo po ay nagtitiwala, tayo po ay patuloy na humahawak sa kamay ng ating Panginoon. Dahil siya po ang gagabay sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na makapag-aral muli ng inyong banal na salita. Maraming salamat na sa amin pong landas, nandyan kayo, inaakay kami sa tamang landas. Alam po namin na minsan ay tumatalikod kami o bumibitaw kami sa inyong kamay. Amin pong hiling, hawakan na ba po ng mahigpit ang aming pong mga kamay at kami po ay akayin sa tamang landas. Nawa po makita po namin na kayo ay lubos na nagmamahal at alam po namin na hindi nyo kami pababayaan at hindi nyo kami hahayaan na mawaglit, magkamali, madapa, pero kayo ay patuloy na gagabay at palalakasin kami. Kaya naman tinatalaga po namin ang aming po mga sarili sa inyo sa umaga po ito. Samahan nawa po kami ng lubos sa buhay po namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.